So wag ko nang patagalin, andito na si ex-PIDEA agent, Jonathan Morales. Sir, kumusta na po kayo? Ano na ang balita sa inyo? Kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din sa milyong-milyong Pilipino sa ibang panig ng mundo. Ako'y Wow. galing sa PIDEA kanina. At Ayun na gawa nga. meron akong nilalakad at umpisa doon sa Quezon City RTC. At kasama ko yung aking may bahay. Sa kasamang palad, ang sabi nung Quezon City RTC ay hindi sila daw dapat ang mag-authenticate noon dahil nga yung dokumento ay galing sa PIDEA. So, ang sabi sa akin, ang dapat mag-authenticate is yung PIDEA. Kaya, ito namang lolo nyo, kaagad na Ako lola niyo. nagpunta ng PIDEA. Opo. Sir, ito yung mga usapan, ano? Akalain mo na ang ngiti mo maaliwalas. Ako naman ay cool na cool lang, chill-chill lang sa kabila ng mga death threats natin sa buhay. Di ba? So I'm so happy to see you again and I'm so happy to see you happy. At syempre galing ka sa galing ka sa mga hearing mo. Kumusta na pala yung mga kaso mo bago tayo mapunta dito sa PIDEA ang pag-surprise visit mo? Dahil excited din ako na ikwento mo sa taong bayan na napakatapang ng iyong ginawa na naman ngayong araw na ito. But bigyan mo kami ng update sa mga kasong nangyari. Alam niyo sa Pampanga nung nakaraang anong petsa ba ito? 27 yan. Yung May 27 sa Pasig. At di ba, namomroblema ako doon sa security. At ikaw naman agad, kumilos ka, no? Nagpadala ka kagad sa akin ng mga, para yung mga presidential security group pala dati yung pinadala mo. Yun yung mga tinanggal ni Kuting nilipat ko sa'yo. Joke lang. Kaya napaka, mga alerto, no? Okay naman po ba yung mga bruskong pinadala ko? Actually, para sa akin yun Nanligaw lang sa'yo Kaya nga At nagpapasalamat din ako doon sa kaibigan natin. At ay wala kasi akong authority na banggitin yung pangalan niya. Pero gusto ko na magpasalamat din sa kanya, kay Kuya. At maraming salamat din sa iyo at saka doon kila Ayan mo babanggitin, magpaalam tayo kung pwede babanggitin yung name niya. Mike. Okay. The question is, sir, hanggang ngayon sa kaalaman ng taong bayan, na dapat ang isang Pilipinong may death threat like you, dapat proteksyonan talaga ng government. Dahil ikaw po ay taxpayer, Pilipino, ipinanganak sa Pilipinas. So hanggang ngayon po, agent, wala pa rin talagang nag-reach out or I believe nag-apply na ikaw with your lawyers, di ba? For protection. Wala po ba talaga? Alam nyo, ang masakit nito, no? Parang ganun ata talaga kapag yung, sinasabi na, ito kasi paglabas ko, hindi ko naman inakusahan yung Pangulo, no? Pero siya kasi yung naging subject sa inimbestigahan ko. Kaya siguro hindi ako mabigyan-bigyan ng gobyerno ng, ng security and protection dahil nga sa nasa ilalim sila ng executive department, ito sa ilalim ni Pangulong Lisa Marcos. Lisa Marcos. Yan ba presidente natin ngayon? Yun yung asawa. Si Ngagba. Alam mo, Agent Morales, ayaw kita idamay dito sa bibig ko, no? Pero nakakarima rin kasi itong presidente. Itong presidente Ngagba na itong mga taong gobyerno natin na imbis na magsisigaw ako dito, na magagalit ako dito, o krayin na lang natin sila, at least alam na ng taong bayan na hindi ka pa rin nabibigyan ng security. At sino nga po nagbigay sa iyo ng security, agent? Ay, Binibini Maharlika. At si Kuya. Alam nyo, nakarating ako ng Pampanga, no? Nung una, no? Bali, noong 27, sa Pasig, At yung sa Pampanga na hearing ko na pagkalayo-layo, yun, kayo pa yung, biruin yun, kayo pa yung nagbigay sa akin ng security. Na dapat gobyerno ang gumagawa, hindi ako. Kanina, nahihiya naman ako sa inyo na abalahin kayo, kaya kanina,
ang security ko yung aking may bahay. Mga kababayan, Yun po, kaya nagulat nakarating kami ng ako. Quezon City RTC at saka sa PIDEA kanina. Actually, agent, na-stress ako sa'yo. The reason why, mga kababayan, na-stress ako kay Agent Morales, sa totoo lang, na parang, sabi ko, ba't umalis ka nung wala kang security? So, umalis siya, wala siyang security, hindi siya nagsabi, at ang inyong may bahay lang talaga. Seriously, na ano po ako, nabigla ako talaga dahil syempre, 'di ba, we want to protect you. Then umalis kayo nang wala kayong security at lumusok. I mean, sa akin, nagpakita kayo ng picture, nagtagang pumasok pa kayo sa teritoryo ng mga ahas. Pumunta po sa PIDEA, ito, agent, pa-prente-prente ka pa, ha? Oh. Ayan po siya. Sa totoo, na-stress ako sa inyo dahil, nag-provide tayo ng security, tapos pumunta ka sa PIDEA, naka-prente ka pa, at feeling ano ka dyan, parang walang death threat. Ayun, teka muna. Ayan po siya, nandyan siya sa PIDEA. Kukwento mo yan, agent, at malaman ng taong bayan. Ayan. So, kwento mo, bakit, medyo nagkaroon ka na ng background kanina. Bakit kailangan mong pumunta sa PIDEA dyan, agent? Gawa ng may mga dokumento kasi na kinakailangan na patunayan na ito ay totoong dokumento na inisyu ng PIDEA. At ito yung mga agency orders at saka yung certification na kinakailangan na ebidensya para doon sa kaso doon sa Pampanga. So Okay. ang sabi kasi ng lawyer ko na kailangan namin humingi ng certified true copy. Ngayon, pumunta kami doon sa korte kung saan kasi pinresenta ng PIDEA yung mga dokumento na yon. Kaya lang, ang sabi ng korte, hindi nila ako mabibigyan ng certified true copy dahil ang kailangan mag-issue ng magtatak doon is yung PIDEA. Kaya walang walang bang pag-aalinlangan, kaagad ako nagtungo sa PIDEA. Kaya nga nung sinabi ko kay kanina yung abogado ko doon sa Senado, yung si Atty. Vincent Badong, nung paalam ko sa kanya na papunta ako ng PIDEA, nagulat siya. Oh, teka muna. Sabi ko, sino kasama mo? Sabi ko, si Commander. Sabi ko. Si Mrs. ang iyong Opo. bodyguard. Dalawa lang. At ngayon, ang ginawa naman ni Commander, yung pala sinundan pala niya ako, pinicturean niya ako doon sa loob. Yan yung picture na yan. Yung pinicturean niya ako nung nandun ako sa loob. Ito. Tapos sinaway daw siya nung guard. Bakit daw siya nagpipicture? Aba, teka muna, si Morales yan Sabing ganun. Kung hindi na makalabas ng buhay yan, buhay pumapasok yan, kailangan palabasin nyo ng buhay din yan. Wow, napakatapang din Ang nangyari, nagradyuhan na ngayon. Teka muna, si Morales pala yan. Sa PIDEA po yan. Sir, si Morales po pala kayo. Oo, sabi ko, tapos ganyan, yung ID ko. Ay sir, teka muna, upo muna ho kayo dyan, ganito, tatawag pa namin doon sa loob, hingi pa namin ng clearance. Gawa ng Sabi ko, hindi, papa-authenticate ko lang to. Normally naman, nakakapasok naman ako dyan nung hindi pa nagkakaroon ng PIDEA leaks. Okay. Pagka may mga kailangan naman din ako na, na dokumento, nakakapasok naman ako dyan. Pero lang noong panahon ni Gerald Cacdac, talagang ban ako dyan Pero ngayon, nagtataka ako, sabi ko, teka muna, bakit, parang bigla atang medyo, medyo naaligaga sila. Ngayon, Okay. so may tinawagan at nagtataka naman ako, hindi lumalabas yung parang wala atang pipirma o hindi ko alam kung kinakailangan pang ipaalam kay General Lasso kung i-authenticate yung dokumento na kailangan ipa-authenticate. So, nag-aantay ako doon na So, naging successful ba yung pag-authenticate yun ng certain document na yon? Hindi, mukhang kailangan pa ata. Dadaan pa ata kay Lisa Marcos yung pagpapa-authenticate. Mga buha ka ng ginemis, mga jotang ginemis talaga, no? Sabi ko, kamo tuloy ako sa ulong kalbo. Talaga, hindi ko alam. Ano po sabi nila, agent? Anong sabi nila? Ano daw? Walang mag-authenticate. Kaya, Kita niyo mga kababayan kung gaano ka walang hiya itong ahensya ng PIDEA.
'Di ba dapat yan available, i-authenticate mo lang naman yan. Tsaka dapat yung mga ganang klaseng transaction sa government, may mga assigned person, whoever is that assigned person. Pero tama ka, baka tumawag pa kay Lisa, kay Bangag, Ayun nga, hello, andito si oo nga. Morales. Yun nga, hindi ko alam. Kaya may nagsabi nga sa akin, baka akala nila papalitan mo yung yung Director General ng PIDEA. Well, magtatanong tayo sa abogado, siguro ba ma-interview natin si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong later, not today, but in the future, nasa New York si Attorney Vic. Tatanungin natin kung ano ba ang legality sa mga ganyan, ano ba tama, ano ba ang guidelines, ano ba ang protocol, ano pong sinabi sa inyo ng staff? Wala, para kailangan pa nila ng approval na hindi ko alam kung paano, lalagyan lang naman ng certified true copy o certified Xerox copy, ganun lang naman. Ano tong Kailangan particular? yan bukas Kailangan kasi bukas Oh, yan para doon sa attachment doon sa judicial affidavit, Pero sabi ko, ano, ewan ko sa kanila. ano na gagawin nyo, sir? Paano yun? Ay wala, yun na lang, sabihin na lang nung abogado siguro doon sa akin, talagang wala walang mag-authenticate. Parang, Grabe yung mga obstruction, yung mga pahirap, yung panggigipit na ginagawa. Imagine yung mga kababayan. Alam mo, sa kanang vlog ko, malakas na yung boses ko, madaling araw na, baka magising yung mga ahas sa paligid. So, hinaan ko na lang. So, nakikita niyo mga kababayan, kung gaano kawalang hiya ito yung ahensya ng gobyerno ninyo. Kaya nga sabi ko, kailangan yung humakbang ng pagiging maisog o pagiging matapang. So, naalala niyo kung anong statement ng guard? Wala daw? Paano wala kasi exact? may tinatawagan, may Paano tinatawagan? tinatawagan na concerned office doon sa, siguro hindi makapag-desisyon yung concerned office, kinakailangan itawag pa doon sa mas mataas, Kasi pagka ganyan, siguro, ang tingin nila sa akin is terorista at Grabe. hindi, kumbaga sa talagang, Walang iya talaga, sir. Sir Morales, walang iya talaga kasi kailangan mo sa korte. Dapat pag mga ganyan, yung availability nandyan agad. So, wala silang sinabi kung kailan ka babalik, di ba? Dapat may sagot man lang, ay sir, pasensya ka na. Kasi si Lasso, dapat ang pumirma niyan, nagbabakasyon po siya sa Hawaii, nagpapakasarap siya ng buhay niya, lumalamon po siya sa pera ng bayan, kaya hindi po niya mapirman. Walang ganon, walang assurance man lang. Kaya nga nung tumawag yung lawyer ko, yung si Attorney Gab, yung lawyer ko doon sa Pampanga, sabi niya, sir, sabi niya, sabi ko, nag-aantay pa rito sabi niya, mukhang hindi ka nila papapasukin yan, di bali na lang, sabi niya, na lang, sabi niya lang, baka kung ano pa mangyari sa iyo dyan, yun ang, nag-aalala siya, kaya, ayun, kasi nung nando naman ako, yung nga, umupo ako, nakiusap pa nga ako doon sa gwardiya. Sige, papicturean mo nga ako para mapil ko naman tong yung upuan dito na matagal ko na hindi naupuan. Malay nyo, maupuan nyo very soon. Pero in fairness naman, sir, dun sa mga staff, maayos naman yung pakikitungo. Kasi May mga sumusunod lang nakita naman ko yan doon. sila Oo. Oo, may mga nakita ko doon mga dating kasamahan, katulad yung anak ni General Kaisip, si Miko Kaisip, at saka sila Hannibal, nakita ko nung dumaan doon. Saglit lang na kamustahan. Kamusta na, sir? Ganun lang. Maayos na ang pakikitungo. Oo. Ano ang feeling kanina? Hindi ba kayo natakot doon at bigla na lang kayong nag-surprise visit sa kanila o sila natakot? Hindi, nag-aalala rin si Commander, Sabi ko, teka muna, wala naman ako kasalanan doon sa mga nandun Tsaka bahay ko yun Kasi at home ako doon doon sa, sa PIDEA. At wala akong personal na kagalit sa sino man doon, Wala akong personal na kagalit. Kasi una-una, trabaho Itong pagkaka-involve ko rito, trabaho Malay ko ba na, tsaka hindi ko naman sinabi na magtumira ng cocaine itong si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. Hindi ko naman sinabi yun, Ako, trabaho lang. Trabaho. Wala akong dapat katakutan o ikakaba sa kanila na, Ako'y taong pumunta ron, kaya sana tao nila din akong tanggapin. Dahil wala naman akong pinakitang masama sa kanila Kung ano man doon, wala akong pinakitang, wala akong ginawang masama.
Kaya doon, ang feeling ko doon sa PIDEA, no, isang tahanan na Mhm. masarap balik-balikan. Ganun lang. So, sa tingin mo ba si Francia nandoon sa loob? Oo, nandun sila. Hindi man lang siya Eh, sana nagkamay nga sa'yo? kung makapasok na ako, Hmm. mag-ikot ako doon para magkape-kape. Ano sila, kape, painumin niyo naman ako ng kape niyo, Eh, masarap baka kape. lasunin kayo do'n, sir, kayo talaga. Eh, baka hindi na kayo Ayun makalabas naman, ng buhay do'n, eh. alam niyo, yung mga kasama ko na yan, mababait yan. Nagkataon lang magkaibang bakod kami ngayon. Mababait Hmm, yan sila, mababait. Parang mga kapatid ko na yan, mga yan. Dumating man kami well, sa point na ganito, siguro dahil hinati lang kami ng bakod na bakuran ni Marcos. Ganun lang. well, hindi po ako mag-a-agree sa inyo. Siguro mabait sila do'n mo kasi makikita yung kabaitan ng tao kapag nasa sitwasyon na gano'n, kung saan ba siya papanig, sa tama o sa mali. I think ikaw yung mabait. Hindi ko kayo inaangat ang inyong bangko, pero that's my opinion, ano. Kasi 'pag sinabi mo kasing mabait ang tao, ano 'yan, eh, mabait sa pamilya, mabait sa kapwa, mabait sa katotohanan, mabait sa bayan. So kung mabait ka, dapat ang goal mo is to tell the truth. Pero sa part nila, hindi siya nagsasabi nito. But that's me, okay? Ayoko na kayong ilagay sa hot seat, you know? But ganun pa man, wala talaga kayong nakuwang sagot kanina para ma-authenticate yung mga dokumentong kailangan nyo sa court. And by the way, yan bang pina-authenticate nyo? Kasama ba yung PDS na hinihingi ni Jinggoy sa'yo? Hindi, ito yung ipapa-authenticate ko sana is yung agency order, ito yung dismissal order, Dismissal yung order. tinanggal ako, at yung certification na gano'n din, na na-dismiss ako kung anong petsa, ganito, ganyan, anong dahilan, Ah. yun. Ito yung, isa kasi ito doon sa mga Pe basis, na para doon sa court, na sa I see. depensa. Pero 'di ba dapat pagbalik niyo do'n, kung babalik pa muli kayo doon, puwede niyo na siguro isama yung hinihingi ni yung hinihingi mo kay, Estrada na original na copy nung, PDS, right? Pwede. Baka nga gano'n yung iniisip siguro nila na Kaya baka hihingin ko siguro kaya hindi tuloy ako binigay. napapasok. Kaya sir Siguro, gano'n, baka iniisip. na-explain mo Pwede, ba na pwede, pwede, pwede. Baka siguro, baka pag pinapasok natin to, baka kung ano-ano hingin sa atin nito, di ba? Ganun, siguro, so malamang. Di natin alam, malay natin. yes, so makikita mo na well, alam naman ng taga PDEA lahat 'yan, alert naman 'yan na-alerto 'yang mga 'yan dahil the fact na 4 times kang nandoon, nag-resource person sa Senado, imposibleng hindi nabigyan ng warning 'yang mga 'yan or, well, sabi mo nga may tinawagan, Hmm. baka si Lasso yung tinawagan o baka si Lisa. Si Lisa ang tinawagan, 'di ba? So talagang Baka hindi nga, ka baka. mabibigyan. Kasi Kasi siguro, siyempre, covered sila ng instruction, Kaya doon naman normally, pagka pupunta ka sa isang opisina at may kailangan ka, agad-agad papapasukin ka, lalo na dati ka namang ahente, dati ka empleyado, at kumbaga sa meron ka namang naiambag naman siguro doon, na talagang na nagbarka. yes. Ewan ko kung paano yung mukhang nag-iba na, mukhang Well, na sila nag-iba na kasi bangag na po yung presidente. Pero ganun pa man, sir, balikan ko yung eksperyensya mo nung nasa PIDEA ka pa. Ito bang mga simpleng dokumento noon na hinihingi ng kapwa ninyo PIDEA agent, whoever they are, pag kailangan sa mga korte, ganito din ba yung pahirap na ginawa sa'yo na walang sagot, niho, walang klarong pagbigay ng impormasyon na, uy, pasensya ka na kasi hindi available si ganito or dapat pipirmahan ni ganyan. May mga for sure nakikita mo 'yan nung time na nandoon ka. Alam niyo, An hmm, normally, pagka ganyan, dokumento mo yan Kumbaga sa over the counter lang yan Para ka lang bumili ng biogesic sa sa drugstore. mm. Pupunta ka lang doon sa concerned office, para mag-ano ka lang doon, mag-transact ka lang doon sa over the counter lang, bawat opisina. Halimbawa, yung hinihingi mo tungkol sa kaso mo, doon ka sa PIDEA-IAS. Halimbawa, tungkol naman sa pera o sa finances, doon ka sa finance, di ba? Mhm. Halimbawa, tungkol doon sa personal record mo, doon sa sa admin, sa HRS, di ba? O kaya doon sa unit mo mismo na pupunta ka. Pero ngayon lang mga ganyan, Siguro dahil nga sa tingin nila terorista na ako, kalaban ako ng gobyerno.
na Well, siguro sila kaya ang gano'n kalaban yung ng gobyerno. treatment. Sila Oo. mismo ang kalaban ng taong bayan. Ang gobyerno, sir, ang kalaban ng bayan. Pero ang question ko, hindi ka ba kinabahan na bigla ka na lang, without security, hindi ka man lang tumawag sa Mother Dragon? Sana tumatawag kayo kay Mother Dragon at nagpadala po ako ng mga brews ko dyan. Nireserve ko yan para sa akin pero pinahiram ko muna sa iyo. But anyway, ayan mga kababayan, sa kapapasok lang. Ayan po si Agent Morales, kausap niya yung mga staff ng PIDEA. Ayan mga kababayan. At dahil hindi siya, hindi siya nakakuha ng sagot, napaupo na lang siya ng, nag-post muna, strike a post muna ng Oo nga. bongga-bongga. Alam niyo, kung babalik natin yung litrato, balik natin yung Nabalik litrato natin yung ito. Ito, nakaupo ito. ako. Ito, okay. Yan. Alam Mm. niyo, yung sa likod ng puno na ito, nandyan yung parang honor wall. Yung bang mga, Puno pala yan? meron isang Live yan granite. na puno? Oo. Live? Oo, live Okay. yung puno yan. Bintana yan, salamin eh. Okay. Yang na yan, yung likod ng puno niya, merong honor wall dyan. Nandyan yung mga pangalan ng mga PIDEA agents na napatay in action, Nandyan, Oh, nandyan yung in honor wall, honor nandyan yung to, flagpole, tapos nandyan yung pinaka main porch ng ng PIDEA, yung left side. mhm. So yan yung ito yung control na yung magmula doon sa control gate, ito yung daanan ng mga personnel dito. Yung Aha. nandito kumuha sa akin ng picture, ito yung dito yung na information, yung diyan ka Mhm. magre-register. Nandyan Yung na yan, likod din. oo. Akala ko ATM machine malabong mata ko. Diyan Parang ka kiosk yan magre-register. parang Kiosk, hindi, kiosk. yung kiosk naman yan, yung parang siguro sa parang ATM machine yan, pero dito, yung nandito sa pinakaharap nung yung kumuha ng picture niyan, nandito sa register. Para Yun. information desk. Ito Parang yon. ganun. Yan Oo. yon. Oo. Ito na So yung lahat harap ng mga niyan. tao pumapasok diyan. Oo, yan. Ito na So yon. yan, ito yung parang poste yan na Ito yung So yung, nandito. as in, nung siningi mo yung paper na yan, ano exact words nila? Wala, syempre, sinabi ko yung purpose ko, bigay ako ng ID, binigay ko yung kopya ng dokumento na ipapa-authenticate. Sabi ko, pupunta ako sa sa admin. Yung nung malaman na ako si Agent Purales, dati Agent Purales, hindi ako pinapasok na, at tinawag na lang na basta bigla na naging active yung radyo nila Noon. nagkaroon ng mga Naalarma palitan sila. ng tao. Eh, Sige, papaupuin mo na lang si sir, ganun, paupuin mo na lang. So, andun ako, upo, na parang wala naman pala ako atang inaantay na kasi kapag papapasukin ka diretso ka lang naman. Ako naman, pagka pumupunta, diretso lang naman. Halimbawa, gano'n naman eh. Actually, kung hindi lang ako tinamnan ni Lisa at ni Bangag Jr. na mga fabricated cases dyan at para isyuhan ako ng warrant of arrest, kaya kong harapin niya mga yan agent Kahit samahan pa kita sa loob ng PDF, pitikin ko yung mga itlog nila. No? Kasi, di ba? Wala naman akong laban sa kanila dahil tinamnan na ako ng kaso ni Lisa at di ba nga, gustuhin ko man po kayo samahan yan together with with our bruskong mga bodyguard at magigiting nating mga mga tinanggal sa Malacanang, sa airport pa lang, baka tamnan na nila ako ng pulburon at babalik ta rin nila na ako nagpupulburon, hindi sila. Di ba? So, but anyway, it's a sad story sa Pilipinas na pinipilit na, ganito kasi talagang Pilipino sa kabila ng death threat, sa kabila ng paggigipit, nakukuha pa rin nating tumawa. This is very Filipino. Sa totoo lang, dito sa tagal ko sa Amerika, wala akong nakikitang mga Amerikano na may death threat nakangiti pa. Sa kanila, yung personal problem na nasi-stress na sila. Pero tayo, look at you. Grabe yung iyong, yung pakikipaglaban o paghaharap dito sa mapang-api o mapang-haras, mapang-intimidate na bangag na administration. Hindi ka ba nakaramdam ng takot, agent, during that time na nag-surprise visit ka dyan sa PIDEA or something nakakaiba? Kasi syempre, parang sabi nga nila, wala ka naramdamang butterflies in your tummy na parang umiikot ang tumbong, something like that? Walang ganon?
Wala, kasi unang-una excited pa nga ako. Sabi ko nga gusto ko Kaya pala naka-D4 ka, hayahay buhay mo. Sabi ko nga, "Oy, Mm. pakapain niyo naman ako." Gano'n, eh. Kasi hindi ang Wow! ano ko lang naman hindi kami magkakaaway. Yung meron mang taong galit sa'kin diyan siguro yung si General Lasso 'no, tsaka Mm. yung kaniyang nasa inner circle. Pero yung mga kasama ko diyang ahente hindi naman, wala namang puro trabaho lang yung mga yun, eh, hindi naman Mhm, mhm. inaray lang yung mga yun. Ako talagang sa puso ko 'no, na mga nakasama ko itong mga ito sa hirap at ginawa 'no, talagang hindi na lang wala na lang din silang choice no choice Wala lang sila silang talaga, choice, eh. naintindihan Kaya naman natin 'yan. nakikita ko naman talaga yun na dumating man yung time na kaya nga ako, ang purpose ko talaga diyan kanina, puntahan ko talaga sa mga opisina itong mga na 'to 'no. Hoy, Mga yung mga nagsinungaling. buklatin ko yung mga may biscuit ka ba diyan? O ano ba diyan, anong Akala ko meryenda diyan? bubuklatin mo yung blue folder baka nandun yung picture. Hindi kasi Joke alam lang mo po. yung mga 'no, kaya nga naman, naman, nakikita ko naman yung mga puso nila 'no. Kaya nadala lang sila talaga, nakaray lang yang mga yan. Kasi, Wala namang masamang tinapay kami. agent, yun nga yung problema sa Pilipinas, eh, na kaya yung mga kasama mo na sinasabi mong mabait, sila ay napilitan lang dahil nga, hindi sila makapurma. Eto yung sakit ng lipunan. Eto Hmm. yung problema ng Pilipino na hindi ka magsasalita kasi utos ni Lasso, natatakot ka kay Lasso, natatakot ka kay Lisa, baka matanggalan ka ng trabaho. So eto yung pinakapunot dulo, ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Kaya mayroong malupit ang intimidation, malupit ang political persecution, malupit ang pangaharas at dadako pa sa panggugurgor dahil sa ganitong sistema na natatakot kay boss, natatakot sa presidente, na nakikita na ng mga, like dati mong kasamahan, kaya lang natatakot sila kasi mawawalan sila ng trabaho o baka magurgur sila. Right? Yun, eh. Yun nga, eh. Alam mo, yun nga 'no. Kaya nga sa akin kasi, yung pagpunta ko talaga dun, parang na-miss ko sila, eh. Na-miss My God! kaya sina Kakaiba ka. Kaya rin Ibang sinabi klase na, ka. kailangan yung sa PIDEA mo pa kaya nga sabi ni commander kanina, "Ha, seryoso ka? Pupunta ka?" "Oo, hindi ka na." "Bakit? Anong kasalanan ko sa kanila?" Sabi ko, "Wala akong kasalanan sa kanila 'no." Tuloy si Yun. Alvie gusto na kayong maging senador. Sabi ni Alvie, Sir Morales for 2025. Opo. Ba't Grabe, hindi. oh. Oo. Ako maraming maraming salamat po. Mm. Alam niyo gusto ko rin pasalamat talaga 'no, dito kila Joey 'no, kay Sas, Yes, dun yes, sa yes. hindi mo pera yan na grupo sulong at matatag na Baby girl, Pilipino. birthday ni sa Oo. Strogado sa Ay, Sotcade yesterday. happy Happy birthday birthday. Miss Sexy, ang Oh, 'di sexy-sexy ba? niyan. Si PH Sexy Update, talaga 'yan. naka-ano ko Sexy yan po si siya. PH Update, yan si General Macanas ng General's Viewpoint, yung 'no, si Captain Third Dado ng Pinoy floor. Survivor, at saka yung alam niyo ba yung waray-waray na OFW. Hala, talagang pati yung 'no, yung kabataan ko talagang niya, 'no, Oh, yeah? na-interview ako ng waray-waray OFW. Mhm. Talagang pati yung kabataan ko naman at saka yung buhay ko sa Japan, yun yung Bilang kanya OFW. Gusto oo, kong yun yun. pag-usapan 'yan Maganda rin yun, Gusto ko maganda. pag-usapan yang OFW kasi Mhm. in the past 4 hearings, it was so stressful at, nakakagalit po, yung nakita ng taong bayan kung paano ka harasin, i-intimidate ng mga gunggong na mga senador na ito, paano ka single out bilang isang resource person. Nabanggit mo rin yun, sa hearing, na naging OFW ka, Mm. katulad namin Ang nasa abroad. nagbanggit dun si Romy Sino? Enriquez. Yeah, I remember si Nagbanggit Romy Enriquez. kasi Nagkasama ba kayo? Oo. nagbarko siya, ako naman nag-Japan. Oo. Nag-Japan po kayo, nag-dancer po ba kayo do'n, sir? Oh, Just hindi kidding lang, lang. pati nag-hostess ako dun. Hindi, joke. Ano Hindi, po yung oo, sa Japan talagang sumubok ako ng kapalaran dun kasi for greener pasture, 'no. yeah. Gemba ako dun, kasama ko yung mga pamangkin ni commander Natira Mm. ako dun sa kapatid niya.
So, yun. At nasubukan ko din talaga makasalimuha yung iba't ibang ano, no, Bilang nasyon. bilang isang Iba't ibang pulis, ano ka do'n? Anong tinrabaho mo? Pulis ka ba anong Aba, pinasok? hindi. Aba, ako'y nag-ano do'n, nagkarpintero, basurero, Oh my God, grabe. nagwelda, tapos hanggang sa napunta ako do'n sa Hitachi. Napunta pa ako do'n sa ano, yung nangingisda ng tuna, yung nag-aano ng tuna. Hindi ko Nanguhuli? kinaya, oo, hindi ko kinaya. Ang lamig. Ang lamig at saka Wow, suka na suka. Hindi jack of ko all trades pala kayo. nasubukan ko yun, kaya lang hindi ako tumagal. Wala pa ako Marunong po kayo mag-Nihongo? hindi. Bale Ah, umasa lang ako do'n sa aking cellphone at saka sa wifi ano, meron ako translation. station, yun lang. Do'n lang talaga. Hmm. Basta alam ko lang, kore, 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 sumimasen. Yun lang. Ano yung kore-kore? Wala, hindi ko alam. Yun lang. Okey. At Yun least yung mga naka-survive kayo. nakasurvive ako ng ano 'no, 2 years din. Hanggang sa do'n Sabi nga sa Hitachi sabi ano. ni Sir Bando, The Morales Story starring Bimbol Rocco. Kamukha niyo nga po. My God. So anyway, sa Hitachi po kayo Oo, grabe yun yung lahat huli ko pinasok sa ninyo. Hitachi, dun yung gawaan ng rep ano, sa Tochigi. Biruin mo, nalibot ko yung Japan, nagpalipat-lipat ako ng tren, umaasa lang ako Mhm, sa wifi, sa cellphone. Nagpalipat-lipat ako ng mga tren, correct. nakarating ako ng Chiba, Mhm. nakarating ako ng ano, iba-iba yung narating ko sa Japan eh. As an Yan. OFW, Tokyo. tanungin kita, ano yung pinakamalungkot na naranasan mo? Kasi ako, halos yung ibang mga followers ko since 2015, naikwento ko na yung ako muna siyempre, ito naman Oo, usapan na magkaibigan na tayo ano, oo, hindi na po kayo galit sa'kin 'no, katulad nung dati kasi nakapag-build na rin tayo ng, oo, oo. friendly relationship. Ako nung bago ako sa Amerika po, mag-isa lang ako, naiwan ko yung mga anak ko, nakuwento ko na 'to sa mga followers ko na dumadaan ako sa Disneyland at, naalala ko yung mga anak ko, ang lamig-lamig din, winter times, although wala namang yelo, na tumutuloy yung luha ko, umiiyak ako na sabi ko, "One day mga anak," tinatawagan ko yung mga anak ko actually over the phone, na hindi ko pinapahalata sa kanilang malungkot ako, pero tumutulo yung luha ko kasi nami-miss ko sila, gusto ko silang makasama, sinasabi ko sa kanila, "Anak, one day mapupunta tayo sa Disneyland." Pero talagang yung hindi mo napipigilan yung luha mo bilang isang nanay. Kayo, ano yung sad muna tayo, yung Oo. malungkot na feeling nung bilang isang OFW? Siyempre unang-una yung pamilya, eh. Yung kumbaga sa ano, iba, eh. Iba yung nakagistan mong buhay ano, normal na buhay. Mhm, Pero pagdating sa abroad kasi ikaw na lang mag-isa, eh. Yan yung naranasan mo, eh. Tapos may language barrier pa na yeah, gusto mo i-express yung feelings mo, pero iba rin hindi yung mo masabi. oo, eh. Tapos pagka may sakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, 'di ba? May sakit ka, naapoy ka ng lagnat, papasok ka kasi inaasahan ka sa trabaho, may pilay ka, nabagsakan ka ng ano 'no, kasi naggigiba ako ng ano no'n 'no, kasama ako sa naggigiba ng building, ng bahay, mabagsakan ka ng bato o kahoy o bakal na ano, magtugo yung Grabe 'no? oo, Ako talagang gano'n, eh. kasi Tapos mhm, go ahead. yung kailangan mo rin, eh, meron kang sariling ano 'no, yung meron kang privacy ba 'no, na kailangan mo umupa ng bahay ano. Yes, Meron ako buti na lang yung nakitira lang din po kayo? oo, may hipag yung kapatid ko sa Japan, yung kapatid ng hipag ko meron dun si Malu at saka si Marisa 'no, nakautang kami dun pang-down dun sa apato. Apartment, Oo, yung apartment, 4 na lapad, eh, ang bayad, eh, tapos may 4 na lapad. oo, buti na lang kasi kailangan resident card, eh, kinakailangan may resident card ka na, eh. Kapag nag-apartment ka, parang dito din sa Amerika, Oo, hindi ka noong puwedeng una, mag-rent kapag wala kang ang visa ko papel. lang tourist, Okey, tourist lang. Tapos hanggang sa diskarte, hanggang sa nagkaroon na ako ng visa, hanggang sa nung una, hindi pa ako authorized mag-ano, trabaho. magtrabaho kasi 'pag nahuli ka ng immigration kulong ka, kulong It's ka the same talaga. it's the same thing in America. May similarity pala talaga ang mga kuwento ng buhay. Alam mo gusto ko 'tong usapan na 'to kasi nakaka-relate ako 'no. At, yeah, ikuwento mo muna yung, sa Oo, so Japan,
From tourist, naging nagka-paper From ka. tourist hanggang sa diskarte lang din para magkaroon ka ng visa eh. Hanggang sa na-extend ka ng 3 months, 3 months, 6 months, hanggang sa nagkaroon ka na ng resident card, ito na, nagbabahid ka ng tax, may residence tax, meron pang, may mga insurance ka pang babayaran hanggang sa yung nakaupa ka na ng bahay na tapos yung nakakapag-apply na ako dun sa mga nagkaroon na ako ng cellphone na legit. Nagkaroon na ako Okay. na, yung Yeah. parang, Docomo Yung ata yung yun. meron ng line, no? May line Oo, may din. line na, So parang oo. yung Japan pala, parang kasi naalala ko nung ako ay pumunta ng Amerika, turista lang din po ako. Tapos like after nursing, talagang lumipad na ako, sabi ko sa sarili ko, titignan ko yung Amerika. Tapos alam to ng mga palangga ko, iba, medyo wala pa kayong alam na background sa akin. Ang una-una kong trabaho sa Amerika ay nagtupi ako ng mga damit. Doon sa kakilala, nagtupi. Sabi ko nga, sa lahat ng ayaw kong trabaho sa buhay ko, magtupi ng damit. So yung aking auntie, sabi niya sa akin, uy, pumunta ka kay ganito. Yung Pilipino din, tulungan mo siya magtupi ka ng damit. Tandang-tanda ako, simula umaga hanggang hinabot na kami ng gabi, nagtupi kasi yung bahay nila malaki, 3-bedroom, tapos yung kalat talaga. Talaga yung ang dami-daming damit, parang isinabog lang. So tinupi ko ng bonggang-bongga. Binigyan ako ng $40. That was halos almost 2 decades ago. Yun. Pero one day ko lang po ginawa yon. Tapos ako ay turista din. Tapos nagtindera ako ng churros yun dito. Nakwento ko na yun, alam ng mga palangga ko. Katulad mo, bilang isang estudyante din, not estudyante, turista, alam yan ng mga, Don Rolando, if you're there, alam mo to. So, nag-apply ako as a student, F1 visa ang tawag dito sa Amerika, kasi hindi ka pwede makapagtrabaho actually talaga nang wala kang social security. It's the same siguro sa Japan, pero may mga under the table. Ang kwento pa nga, para light naman tayo, Agent Morales, I'll tell you a story. Nung pagdating ko dito, June, okay? Month of June, July, August, September, October, November, December. So 6 months lang ang binigay ng immigration to stay legally in the States. Kayo ba, ilang months binigay sa'yo bago ko ituloy ang kwento? Hindi, bale, yung unang visa ko. O yung pagpunta mo ng visa? Bale, multiple visa yon pero parang 28 days. Okay. Yung sa akin, I'll tell you the story. Yung sa akin, 6 months. Alam yan ng mga pupunta dito. Ngayon, bago pa ako pumunta kasi marami ako mga friendship dito, ang ginawa ko, tumawid po ako ng Mexico. June, July, August, September, October na. June, July, August, September, October. So, nung October, that was October, nag-cruise ako. Kaya mahilig po ako, na-enjoy ko yung cruising. So, I remember that, June, July, August, September, nagtitinda ako ng churros, isang araw lang naman ako nagtupi ng damit, nag-one-on-one sa mga pasyente kasi wala ka pang papers Nag-tourist ka pa lang, you're working for your visa. Then anyway, sabi ng friend ko, shout out kay Eric, yung aking, may kaibigan din akong Eric. So sabi niya sa akin, palanggan talaga yung tawagan namin. Umanto tayo, social climbing tayo. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa Mexico. Sabi ko, baka naman makartel tayo doon, bakla. Iba din kasi yung kaibigan, baka naman tayo makabalik ng buhay doon. No, sabi niya, magko-cruise tayo ng bonggang-bongga. So I remember, Norwegian cruise, 7 days, 7 nights, $500 ang binayad namin. Pero yung perang yun, pinagtrabahoan namin sa pagtinda, ganyan-ganyan. Hoping na pagpunta namin ng Mexico, pagbalik namin, may extend yung visa ko another 6 months. Just to give an update sa mga palangga ko. So anyway, so that was October, November, December, 2 months na lang. Kailangan ko bumalik ng Pilipinas kung hindi ko maayos yung paper ko. So, eto magandang storya, JM. Kasi puro pakikipaglaban, puro kalungkutan yung buhay natin dalawa. Ewan ko ba? So anyway, pagpunta namin ng Mexico, nag-enjoy kami ng bongga-bongga. So that was 3 lugar ang pinuntahan namin. So wala kaming pera, talagang lang siya, yung tipid-tipid lang ba. So mayroon pa kaming moment na nagdala kami ng food papunta sa di ba, from barko, pupunta ka sa Cabo, katulad yung pinuntahan ko the other day. Pupunta kami sa Cabo, nagdala ako ng mga pagkain na parang ipinuslit mo yung pagkain kasi wala kang pera. Pero hindi naman kasi libre naman yun sa barko. Pero bawal pala yun.
Kaya doon sa Oo. mga gusto mag-cross, bawal pala. So, confiscate din yun ng border. So anyway, fast forward, so natapos na yung 7 days, 7 nights cruise namin, bumalik na kami ng LA. Mhm. Hoping na pagdaan namin sa immigration, bibigyan kami ng another 6 months. So I still have 2 months, di ba? So kung mabibigyan ako ng 6 months, I have 8 months to think what to do. Okay. Sa cruise pala, educational to sa mga tao na nanonood. Hindi Mm. naman pala mag-extend kapag nag-cruise ka lang. Pero kung by land, by air ka nag-travel, may possibility na bibigyan ka ng additional 3 months or whatever. So kaya Mm. po yung storya ko, ang nangyari dun sa akin, 2 months na lang. So nag-enroll ako as student. So Hmm. October yun ang kwentong OFW, October, November, December, 2 months na lang ako. So, hindi pa na lumalabas yung aking student visa. Isa. Hanggang sa December na, naku, ang dami ko ring masalimuot na kwento, ano? Hanggang December na, dahil lahat ng santo yata dinasalan ko. But fast forward, thank God, in February, after October, November, December, January, 4 months, na-approve yung tourist visa ko. So, yun yung mga storya. Na student visa, na tourist. Student visa. That's why, dito, pag sa Amerika, pag na-aprobahan ka ng student visa, habang nag-aaral ka, pwede ka mag-aral. 5 taon, 10 taon. May mga kaklase ako, 10 years nag-aaral. Mhm. Naka 10 years na, hindi pa naayos yung kanilang visa. But again, like after 9 months mo, maging student visa ka, pwede kang mag-apply na ng Social Security. So, ganun pero ikaw, di ka naman nag-student sa Japan eh. Hindi. Ka agad, di ba? Bali, Sige, bali, alam mo yung nabanggit mo yung nag-aayos ka ng kama, naranasan ko yan, nakapagtrabaho ko sa Love Hotel. nagtutupi ako Oo. ng bonggang-bongga. Oo, pati Mm-mm. 'di ba, iano mo yung kama, 'di ba? Tapos banyo, lilinisin mo, yung mga baso, 'di ba? Yung mga ano niyan, talagang na-experience ko kaya yun. Talagang doon halos lahat, pati yung nag-aano ng basura, ng mga kasi yun yung Ano yun, yung parang nagpipick up, ganyan? nagkokolekta ng mga Nagko-collect. basura, nasama rin ako doon sa mga gano'n. Kaya alam mo Kaya ikaw nagiging strong eh. That's the reason why you're like Alam mo that. ba nakakuha pa ako ng ginto diyan sa Japan na O ya? Sa basura? sa ginagawa yung May ginigibang ginto sa bahay. basura, JM. Oo, yung ginigibang bahay na merong mga balumbon na nakakuha ako nung alam mo yung gold niya, yung parang kasing laki ng ruler, dalawang gano'n Oh. na Saan yun? kaya Wow, grabe. Buhay pa yon yung ginto na yon? wala na, naibenta Baka na do'n sa Talyano Japan. gold yun. Meron siyang meron siyang kasamang mga medal ng Olympic na 1964, Japan Olympics. 3 set yun. Tapos mga perang papel, mga coins, mga ganun, Kaya, Yeah. ayun. Kaya nung na yun, Ito. isa sa mga pinagbentahan nun, napapunta ko sila sa, kami, yung itong pamilya ko, pinapunta ko sila ng Japan, magpapasko Okay. yun, nag-Osaka kami, after Osaka, Hokkaido, doon kami sa Sapporo. Yun yung namin, Ang, nag-tour ang kami sa maganda Japan. kasi sa iyo, sir, malapit lang kasi yung Japan at ang Pilipinas, mura-muray pa masahe, no? Oo. Pag Kaya America. si Commander naman doon, halos buwan-buwan pumupunta siya doon sa binibisita niya ako at doon ko na-experience, alam mo ba, yung kakatukin ka ng mga Pilipino na walang visa, walang expired na visa. Paano yun? Yung Papahuli kakatukin ka ka? kasi makikisilong, Akala makikitulong. ko ipapahuli ka. Hindi, Kasi may ganun dito. oo. Hindi, doon naman kasi Okay. pagka kinatok ka, halimbawa merong halimbawa may nakilala ka na ganyan kapwa mo Filipino. Pilipino, Okay. tapos sila kasi lalo na kung tawagin sila bilog no. Yung Bilog. Dito bilog TNT. TNT. Oo. Sila hindi sila pwede mag-stay doon sa bahay nila kasi mahuhuli sila ng immigration. Siyempre kawawa naman yung iba. Hanggang ngayon nga andun pa biro mo 2019 ako umuwi. Hanggang ngayon andun pa no. Pero ito yung grupo na nung dumating ako sa Tochigi, sila yung mga nagpasok sa akin sa Hitachi. Yan, meron Mm. pa nga mag-asawa doon, yung si Kuya, Bongo yung apelyido niya, may tindahan Mm. sila. No?
Sila yung nag-ano sa'kin, nag-asikaso para makakuha ng apato. Sila yung mga nag-asikaso, pati yung pagkain ko, no? Kasi una, wala pang sweldo rin sa Itachi, eh. Actually, Gano'n, eh. mababait naman ng Pilipino, Alam mo, eh. mga Pilipino. Kaya, Totoo yun. kaya na, Yung iba lang kumbaga sa ano, no? yung iba lang bangag at mapagsamantala. Oo, oo. Pero mo pag kinatukan yan, Yeah. syempre hindi mo iisipin na baka mahuli to, di ba? Kumbaga sa ang ano mo lang, tumulong eh. Ganun, kaya iiwan mo lang din yung susi ng apato mo, sasabihin mo, ate, o kaya kuya, pagka aalis kayo, dito nyo lang iwan. Ganun Apartment. eh. May Oo, nagta-translate, si Miyong apartment, di oo, ba? apartment, oo, apato. Oo, mga Well, ganun. the reason why, kaya po kayo ganyan. Alam mo, sabi nga nila, mga eksperyensya ng tao, yun yung nakakapagpatibay sa kanya, eh. So, napag-usapan natin yung malungkot, ganyan. Pero siguro like me, ikaw ay well, kita naman natin na very strong talaga yung personality ninyo. At alam niyo, may moment ako, bigla ko itong naalala, na sa bus stop ako, may Okay. kausap ako sa telepono. Siyempre Tagalog. Actually, kausap ko yung kaibigan ko, yung mga kalokohan yung mga pinag-uusapan. Bading, kasi sa mga kaibigan ko, mga pokling, ano. So, nasa bus stop ako, sinigawan ako ng puti. Kasi Hmm. siguro naingayan sa akin, para daw akong parot. May ganun ako discrimination. Syempre, Diyos ko naman, bago-bago pala ako, ayoko naman manapak, ano. Lumayo na lang ako. Kahit gano'n ako sa tapang ko. Okay, wag na lang Depende. to patulan. May mga ganun po Kaya talagang gano'n, ano. alam mo, sa totoo lang, ano, sa abroad, diyan mo ma-experience yung discrimination. Minsan, mag-isa ka Yeah. lang Pilipino, makasama mo, taga Middle Eastern, o kaya mga Asian, ano rin, ano, yung mga Incheck, gano'n, Koreano, Nepal, Yeah. Bangladesh, Pakistani, Iranian, o kaya yung mga, ano, no, yung mga, talagang magtitiis ka rin eh. Minsan, Yeah. talagang matatanggal, mabibiyak yung ilong mo sa Sa ano, lamig. pagka ano, hindi, JM, sa putulin amoy. kita. Sabi Mm. ni Fatima Muhammad, ang sarap sa puso ng umuunlad dahil sa hard work. Totoo yun. Kaya tayong mga hardworking citizens, ang talagang hindi tayo magnanakaw katulad ng mga nasa Oo, gobyerno, senado. Tabang silang walang katapusang magnakaw. Tayo yung mga hardworking citizens na nakukontento tayo kung gusto man natin na sobrang umangat talaga sa buhay, magsumikap tayo, pero hindi tayo sanay mangamkam. Tama oo. ka, eh. Napakaganda ng Tama, ano 'no, tama. ng Alam sinabi mo ni tsaka Fatima. alam mo sa abroad ano, diyan mo ma-experience na talagang yung panghihinayangan mong gastusin yung ano 'no, yung kinikita mo. Kasi Totoo kalaban mo 'yun. sarili mo, eh. Pagka mabisyo ka, kasi iba nagsusugal, 'di ba, nakikita ko sa mga foreigner, eh. Mahilig sila magsugal, Mhm. mag-inom, mag-ano 'no, mag-KTV, mag-babae, 'di ba? So, Yeah. kaya wala't wala. Kaya ako naman pagka kumbaga sa ano, ang inaano ko talaga yung makapagpadala kaagad sa pamilya, eh, na Yes. ano 'no, ng ano, para at least meron sila kaagad Yeah. na ano, Alam mahirap niyo kasi, alam eh, niyo po ako nung bago sa Amerika, yung Starbucks, yung mga kape-kape na 'yan, hindi ako nagpupunta diyan kasi lagi kong kino-compute for like so many years. Lately na nga lang ako na ganyan-ganyan. Ay naku, $5 time ang Starbucks $5 times 45, 48, mga gano'n. Lagi ako si compute kaya nagtitiyaga ako talaga do'n sa 3-in-1. Kahit na matagal na years na ako sa Amerika, hindi ako nagsi-Starbucks ng mga ganyan. Magpasosyal-sosyal lang kahit sa Amerika kasi sayang yung pera, pangbili na ng bigas sa Pilipinas, 'di ba? oo. Ang ginagawa ko nun sa Apato, nagluluto ako. 'Yan, Okay. nag-aadobo, eh, bibili ako na nun, mag-aadobo ako. Tapos yun, yung ano ko talagang yun kasi pagka nasanay ka rin sa mga bento, mas mura kasi yung Mahal ano, yung mga bento sa Japan. oo, mas mahal. Kaya mas mura yung Mm. luto talaga na ano talaga 'no, yun gano'n ang ginagawa ko talaga nun. Wow. Yun yung ano talagang Well, ang mahirap. mm. Biro mo uuwi ka, mag-isa ka, pagod ka, 'di ba, maglalaba ka pa. Maglalaba ka pa ng ano para Yeah. Ya kinabukasan, 'di ba, ta's magluluto ka. yan yung minsan hindi naintindihan ng ating mga kamag-anak. Hindi man lahat, kung Oo, gaano kahirap yung nararanasan ng mga OFW. That's why we are fighting for OFW. oh, At 'di ba? pinapaalalahanan natin din yung mga pamilya nila sa Pilipinas na huwag kayong one day millionaire diyan, na kapag may Tama, birthday, magpabongga kayo, pakainin mo lahat ng kapitbahay, tapos mangutang, bukas wala ng pera, mga oo, ganyan. Pero oo, kasi ako never kong inugali talaga yung magpapabonggang-bongga na
magpapakain sa buong barangay, tapos utang mo, wala ka ng pera bukas. Kasi, ang hirap kitain eh. But anyway, alam ng yung mga stories natin, very common sa ating mga kababayan Oo, na yung mga lalo sa nanonood. OFW, 'di ba? Oo. Marami diyan na talaga kaya nga alam mo sa totoo lang, maraming nagmamahal din sa ating mga OFW. Yan yung ano, kaya nga nung makausap ko itong wari-wari OFW, tapos yung sa ano no, yung mga sa UK na ano talagang ano din eh. So, Talagang makikita mo talaga yung ano nila, no? Galing eh. JM, siyempre mga kalungkutan, di natatapos yan. Dahil kung sa kalungkutan lang, marami kang kwento, marami din akong kwento, di ba? Eh ano Hmm. naman yung kasiyahan na mas sa tingin mo Yeah. na grateful ka dahil nag-work ka sa Japan? Alam mo, ito yung unang-una experience. Marami akong mga Pilipinong mga nakilala. Pangalawa, ito yung na-share ko sa mga ano no, sa mga kaibigan, sa mga tao, lalo sa pamilya ko. No? Yun din yung ano kasi si Commander OFW din dati. Mm. Oo, Ako din na naman yung jowa ko, FW din sa Dubai. kaya siya sa Japan. Sa Ah, Japan siya, okay. ilan yung kapatid niya rin sa Japan eh. Kaya ano din talagang ano kaya nga nung makita ko yung potential ba na ano no, mas ano din ano. Kaya doon nag-try ako. Talagang mahirap. Yun lang yung ano. Yun lang, marami kang ipon na ano no, marami kang kaya Nakaipon nung kayo? oo naman, awa naman ng Diyos. Magaling kayo. Kasi Nakaipon kayo. hindi kasi si Commander, ang ginagawa niya, lahat ng pinadadala ko talagang itinitipon niya sa Sinisave niya. bangko. Pati Wow. yung pang-tuition nung bata, talagang naka ano yan, naka Eh, ano ko masinop yung partner mo, yung asawa mo, si oo, kasi Commander. alam niyo sa totoo lang, Oo. awa ng Diyos sa pagma-manage niya, hindi kami nahilahan ng kotse, hindi kami na anuhan ng ano kasi biro mo nagpatayo kami ng paupahan ano, loan Ah, talaga sa bangko. Talagang natapos oh, namin ano. Kaya hindi ko na wow. sasabihin kung saan, baka Magaling magurgur manghawak siya ng pera. Baka mga gurgor, wag na. Nag-aantay andiyan yung mga bangag, nag-aabang. oo, oo. Mga Kaya jokang ayun, Jelina. oo, kaya yung mga ano 'no, yung mga sasakyan talagang sa'min naman ano, kasi wala kaming mga bisyo, yun lang para sa amin lang talaga yung pagsisikap namin ano. Sabi ni Puro talagang gano'n lang ano. Kaya sa amin, talagang ang buhay namin kung sa ito lang, eh, kami lang. alam Talagang mo, kayo pamilya lang. pamilya lang, yeah. Kami din naman gano'n. Alam mo yun talaga ang maganda sa tao 'no, na, kaya mong tumayo sa sariling paa, kaya mong kumita, na hindi mo kasi we talk about politics, 'di ba? Sino ba nanggigipit sa atin? Gobyerno. Na itong mga ito, kapag hindi magtrabaho ng patas, gutom talaga aabutin nila, eh. Kaya, Ay, oo. nag-aadiktos benedictus 'tong mga Mm, 'to, eh, dahil hindi mm. nila kayang gusto nila ng ganitong buhay, yung mga pang-alta, pero wala silang pera. Kaya ang ginagawa nila, nagnanakaw sa kaban ng bayan. Oo, Tapos 'pag binuking mo, manggigipit. oo. Kasi unang-una itong mga ito nasanay sila 'no, na Yeah. yung pamilya nila gano'n. Hindi gaya sa'tin kasi mga ordinaryong tao, kinakailangan mo pang ano 'no, magsakripisyo, 'di ba? Iwan yung mahal sa buhay para lang ano 'no, mabago yung takbo ng buhay. Kagaya ko nung mawala ako sa PIDEA, hindi naman tumigil yung mundo ko, eh. Talagang ano Yes. pa rin, ang iniisip ko na lang blessing in disguise, siguro dahil nga may plano ang Diyos sa akin, ayaw akong mapasama lalo, gano'n siguro, 'di ba? Gano'n lang naman yung ano, eh, tinitignan ko, eh. Tsaka palagi move on Totoo yun. palagi. Alam mo yung mga kababayan natin, sa totoo lang, makabigay tayo ng pangpalakas ng loob, baka yung iba mag-a-abroad. Ako nga, nung bago ako dito, ang bayad ko dun sa couch ng kaibigan ko, nakikitulog lang ako $150. Hmm, Yes, ah, nagbayad wala akong room bago pa lang ako. Although yung mga kaibigan ko, siyempre nakikitira din sila. Mga classmate ko actually, hmm, sa communication arts, yun yung unang kurso ko ano. Mga pokling ang mga kaklase ko doon. Sila yung mga nag-encourage sa akin to come here. So sila nakikitira lang din. Tapos ako may kaklase ako na nakikitira din siya. Sabi ko, friend, kasi aalis na ako dun sa tinitirahan ko, baka naman pwede makisiksik dito. O sabi niya, dyan ka sa couch, 150. hmm. $150 yun. Tapos, so yun yung mga ganong pinagdaanan sa buhay. Yun, I believe yun yung nakakapagpatibay sa atin na hindi tayo matibag-tibag na mga taong Oo, gusto tayo tibay. Kasi
O kung nandito man tayo, bumaba man tayo, okay lang. Sanay Oo. kami sa sahig eh. Di Oo, ba? di ba? Sanay ako sa bundok eh. Kahit Tama. gusto mo, ikot pa tayo sa bukid. Bakit hindi, right? Tama, So, tama. Sanay yun, tayo sa hirap. oo, hindi tayo very royal at very New Hmm, York. 'Di tama, ba? Na tama. kapag walang Oo, pera, magnanakaw o magpupulburo na lang. But tama. anyway, I love this conversation with you, AJM, kasi at least nakikita natin yung ating nakakapagpalit tayo ng mga kuro-kuro sa mga personal, hindi lang puro laban, yung hinaharap natin puro death threat eh. Hinaharap natin puro mga demonyo. Unless ito medyo light. You know what? I'm thinking, I hope naririnig tayo ni Pangulong Duterte, na Pangulong Bangag, ng kanyang ng Maisog Group eh. Oo. Tatanungin kita. Hmm. Kasi nakikita ko, mabalik tayo dito sa ating laban, nakikita ko na very effective ka, dito sa laban at alam mo, nakarating na sa masa, kanina nag-vlog ako, nakarating na sa masa yung salitang pulburon. Alam Hmm. na ng taong bayan na ang presidente ay, naging bangag at bangag noon, bangag ngayon. Okay. I mean, as a resource person, nakita namin yung grabe yung ano mo doon, yung hindi ka nagpatinag sa mga nag-intimidate sa'yo hanggang sa nagdistinig ka nga nila. I'm just Hmm. thinking, what if kung, let's say for example, one day sasabihin ng Maisog, whoever they are, oh, Mr. Agent Morales, baka pwede kang resource person o tagapagsalita, speaker dito, para ma-share mo. Kasi mas maaabot mo yung mga taong hindi ba, maaaring hindi pa nakarinig sa atin, yung kwento mo bilang isang PIDEA agent na pumirma ka ng dokumentong yun na nileak ko noong 2012 na mayroon tayong presidente nung mga panahon na yon ay nagpupulburon. Are you willing to do that just in case? Na Opo, bakit? magsalita po sa Maisog. I know pinopoliticize ka nila, but I think this is beyond politics. This is about telling the whole world, the whole Filipino na, yes, mayroong isang Agent Morales na nakaharap ang isang confidential informant na nagtitestify, na nagsasalita, na pumirma na si Marcos Jr. ay isang bangag noong 2012. Alam niyo po, opo, gusto ko po. Kasi ang unang-una, hindi doon sa politikang dahilan. Ang Kasi, gusto ko is yung ma-educate yung tao, ma-equip sila ng proper knowledge patungkol doon sa paano maiiwasan na maging biktima ng ng kumbaga sa ng illegal arrest illegal na arrest. ginagawa doon sa mga kababayan natin na lalo na na ang kasalanan lang mahirap. Yes. Gusto ko silang mabihisan ng ng kaalaman na kung papaano maiiwasan o makakatindig, maipaglaban yung kanilang karapatan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, di ba, alam nyo naman, bukas na libro naman yung buhay ko. Opo. Noong March 2023, ako ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest na ipinail ng PIDEA. At talagang ginamitan ako ng impluwensya, yung para makulong ako. Alam nyo, nakasama ko, almost 98% ng mga persons deprived of liberty sa loob ng kulungan, panay drug cases. Ilang araw po kayo doon sa kulungan? 5 araw, Okay. Nung hinuli ako, Webes, magpipiyansa na sana ako, kinabukasan, nilalakad na yung piyansa ko. Nung lalabas na pala ako, nung Biyernes, sinerba na naman ako ng panibagong warrant. Talagang grabe yung ginawa sa akin. Hawak na nila lahat yung warrant, pero yung warrant na inano sa akin, inutay-utay, tiningi-tingi, para ako pahirapan. Yun dapat talaga na-educate natin yung tao. Yun yung kaya nga nakita ko yung mga nandun, mga nakausap ko, nalaman nila na kawawa din pala sila, yung mga nakakulong talaga. Nalaman nila, dati akong PIDEA agent, at sabi nila, sir, paano ko hinuli akong ganito? Biro mo kakakain lang ng tao, lumabas lang ng bahay, nakahubad, biglang kinalawit ng Kinalawit ng tapos kinasuhan na ng drugs. So, sabi ko, hindi, dapat ito mahinto kasi unang-una, ang alagad ng batas, dapat protector ka ng taong bayan. Hindi yung ikaw yung mismo sisira sa kinabukasan ng taong bayan. Napakasakit ng ganito nangyayari sa atin. Yeah.
ino-oppress yung ano no, yung Well, sinasamantala yung kahinaan ng tao. Yun sir, doon wag ako na tayong lumayo. Ang presidente mong bangag ninyo diyan sa Pilipinas, ino-oppress na nga, sinosuppress nga tayo. Nakita mo yung huling maisog diyan, sir. Yung oo, venue eh. doon, hinarangan ng mga truck. Kaya nga Mm, kaya napakagandang magiging speaker po kayo. I hope naririnig tayo ng maisog organizers nila Pangulong Duterte. I hope na shout out kay Pangulong Duterte at kasi narinig ko I think sinabi mo sa akin na hindi ka DDS. But opo, opo. this is not about the DDS or BB or bangag ka or what. Ito yung lagi kong sinasabi, this is about the truth. Your Mm, truth to educate the Filipino people, especially yung sabi mo nga, yung opo. nakakalawit na nagsisigarilyo lang o nagpapahangin lang, biglang dambutin ng PIDEA agent o ng police at dahil gusto niyang ma-promote, gagawa niya ng kwento, di ba? So, Oo. napakagandang Kasi ma-educate mo ang mga ang ano taong natin bayan. dito is para masira o mawasak yung mga ginagawa ng mga tiwaling alagad ng batas. Wala silang lugar dito sa Pilipinas. Yeah. Ang dapat na natitirang mga alagad ng batas dito sa ating bansa ay yung mga dapat na yung malilinis. Yung tumutupad lamang talaga ng sinumpang tungkulin. Hindi yung manghuhuli ka lang dyan ng walang kinalaman, ano, for compliance. So, wala, ganun lang eh. Yun ang Yeah. gusto kong mawala. Kaya dapat ang taong bayan ma-educate. Kasi pag na-educate ang taong bayan, lalo na yung mga ama ng tahanan o yung mga ina ng tahanan. Kawawa Kasi talaga yung ito mga yung mga Pilipino. importanteng ano eh, no? Importanteng miyembro ng pamilya. Kasi kapag nawala ang isa diyan, masisira na yung pundasyon ng Yeah. tahanan. Yung mga bata ang kawawa. Kaya nga ito yung dapat maingatan. Kaya nga sabi ko nga kung sasali ako sa maisog ano, ito yung isa doon sa mga tututukan ko para ma-equip o mabihisan ang taong bayan. Hindi basta pwedeng apihin na lang sila. Yun eh, Yeah. ganun eh. Alam mo, napakaganda mong speaker doon. Maliban pa na ikaw ay dating police, PIDEA agent, isa ka pang OFW. Complete package ka, sir. Masishare mo Oo. yung mga karanasan mo doon sa PIDEA as a police, you know. I think Oo. napakaganda mong resource person. I am looking forward na makita ka sa entablado, no? Kung hindi nila harangan ng mga truck, yung mga susunod Oo. na mga maisog rally. But I don't think na magwawagi ito mga to kasi ngayon global approach na po tayo eh. Ang dami na talagang humahakbang na mga kababayan natin bilang maisog. Actually, kaka-text lang sa akin ng mga Paris, ng taga Paris si Noel. Anyway, Noel Sual. Oy Noel, kumusta ka diyan? Ayan, so nag-iipon na siya. Meron siyang ayan may Paris ito. Oh, ayan. Ayun. Oh. So, nakakatuwa kasi ang daming talagang gustong maging part nito and I'm so happy for you na open ka na one day maging speaker ka, sir. Kung po pwede nga lang ano, kung halimbawa kahit sa ibang bansa, kung meron naman silang screen o ano man ano, kung po pwedeng live feed ba na ilalabas sa screen na po pwedeng magbigay ka ng ano Statement. no, ng statement o ng ano no as resource person ano para at least yung availability ako naman yung availability ko Mhm. ready ano para doon sa mga kababayan natin sa Mhm. mga OFW at yung mga kababayan natin OFW na merong pamilya rito sa ano no sa Pilipinas na nag-aalala sila kasi ang dami ko na rin nakakausap ano na yung pamilya nila ganito na involved sa ganyan, nahuli, kinulong, hindi wala Mhm. namang kasalanan. Kawawa Ganun eh. bilang alagad ng batas at naka-experience din ano at nakaranas ng mga kulturang ganyan ano yung naranasan ko yan eh personal experience ko no sa PIDEA na talagang merong ganyan kaya nga ako Yeah. ano eh kinasuhan ako ng false testimony kasi pinanindigan ko talaga na hindi totoo na nangyari yan walang kasalanan yan di ba Yes. so Actually, yun yung binalikan ako ng PIDEA. yan yung 'di ba, yan yung Mm. kakaantig na parang sinasabi sa ni who's that General Santiago, Oo. 'di ba? Yan 'yon yung sa hearing
na na sinasabi General si General Kakdak, Kakdak General yata, Kakdak, Kakdak, na General sinasabi Kakdak. na all set up na daw yung Oo, yung kaso na yun, tapos oo. biglang nag-change ka. So, hindi na ipaliwanag ni General Kakdak sa taong bayan, pero I think napaliwanag mo ba yun? Oo, Nakalimutan ko na. nung nag-ano Na tayo. kaya mo ginawa yon, nag-change ka ng testimony to tell the truth para Oo, iligtas mo yung taong yun na wala namang kasalanan, kundi ginawan-gawan lang, tinamnan, which is fabricated crime ng PIDEA na pinilit kanilang tama, mag-testify, tama. right? Oo, tama. Kasi unang-una 'no, bilang alagad ng batas, tungkulin mo 'no na protektahan yung ano 'no, kasi yun yung nadatnan kong kultura, eh. Ang pangit Pero ng kultura. pero alam mo ba, ano yun, eh, talagang nare-realize ko na mali, eh, may mali, eh. Alagad ka Yeah. ng batas, eh, alagad tayo ng batas, eh. Wala ba tayong ano na itama ito? Hindi, 'pag tinama natin 'to, eh, makakasuhan tayo, matatanggal tayo. Eh, so what? O di tanggalin na nila ako, eh, walang kasalanan 'to. Kasi ang singilan naman dito hindi dito, eh, Sa yung mas masakit yung hataw nung nasa itaas, Kaya 'di po ba? 'yan, 'di ba, hinaharap mo hanggang ngayon yung At kasong saka 'yan yun, dahil oo. nanindigan ka dito Yun yung sa ginagamit nila biktima. sa'kin, tama. Yan yung ginagamit nila sa'kin sa Senado para mawala yung masira yung credibility ko. Credibility Pero mo. so what, 'di ba? So what, na bumaliktad ako sa statement ko, pero hindi ko matiis dun sa tao 'no, kare-kare yung anak. Mga bata, Walang kasalanan yung tatay nila, pinakulong sila ng grupo ni Morales, 'di ba? 'di Ito ba? si Morales na 'to alagad ng batas, 'di ba? At So, sir, yun ikikwento yung nung alam mo panindigan ko. kung hindi ka nanindigan sa tama, yung biktima yun, yung lalaking yun, yung tatay na yun, hanggang sa huling hininga nun hindi ka makakalimutan, baka isinusumpa ka araw-araw, na Oo, dahil ay, sa Morales na yan nakulong ako, na walang kasalanan. So I salute you for doing the right thing, na sa kabila ng ang kapalit ay iyong karir. Ang kapalit sa iyo ay pangungutya ng mismong institusyon ng gobyerno, nanindigan ka na sabihin ang katotohanan para mailigtas mo ang isang taong walang kasalanan para makapiling niya ang kanyang pamilya at mga anak. alam niyo, yun ang dapat maalis sa kultura, sa sistema ng law enforcement natin. Yeah. Kasi alam niyo, kawawa talaga, lalo na yung mga walang kakayahan ay ipagtanggol yung sarili nila. Kawawa, kawawa. Kasi may anak din kayo eh, tao din kayo eh. Tama, tao lang. May Kasi ang masakit dito 'no, kung sino pa yung merong mga kakayahan, kung sino pa yung mga may pera, sila lang yung may karapatan na yeah. makaligtas sa kamay ng batas. Yun, eh, yun yung nakakasakit ng loob. Yun ang nakakasakit ng loob. Katulad sir ng ginagawa sa yung pagdi-discredit, pagpa-fabricate ng kung ano-ano mga kwento, mismo, sabi ko nga mismo ang gobyerno na kung saan pinapasweldo ng taong bayan, binabaliktad kayo. Yun, eh, 'di ba? Yun, eh. Sa Eh, halip na yeah, alam niyo, sa halip na nag-imbestiga sila, inaral nila na ano, hindi magkakaganyan, eh, hindi ako kaya nila ako ano iniingatan nila, mabuko yung sistema nila? Ano tingnan mo, tuwing flag raising nanunumpa yun ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Nanunumpa doon sa ano ng civil service. Ako'y kawani ng gobyerno, ganito, ganyan, ganyan, bla, 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 bla. Tingnan nyo. Di ba? Hindi nahihiya. Hindi makakapal po nahihiya sa talaga. mga sarili. Makakapal po talaga ang mukha nila. Kaya I hope, talagang mawakasan na itong mga bangag na ito. Well, for sure naririnig tayo nitong mga kawani ng gobyerno na kung nandiyan pa sila ngayon, sana ma-touch naman natin yung puso nila na magkaroon naman kayo ng puso para sa mga taong binibiktima ninyo. Kasi sabi ko nga, kung ako talaga makakuha ko yung power doon sa Cambodia, pangkukulam, kulamin ko talaga lahat yung mga yan, sir. But joke lang. But anyway, dala po yan ng inis ko. Nakawawa talaga yung mga biktima na, na tinatamnan ng kaso. Like ako, di ba? Ako nga, Tama, sabi ko, oh. di ko nga alam, 1 Pareho million tayo. na. Yeah, Pareho. pareho Pareho tayo. tayo. Di ko nga alam kung 1 million, warrant of arrest ang meron ako sa Pilipinas. I don't know, Kaya dahil sa kagagawa ni Marcos Jr. at ni Bangag. At even here, pinapuntahan nila ako pero nilalabanan ko sila. But ganun pa man, I'm so excited for you na sana po maging part kayo ng maisog rally at maging speaker kayo at ma-educate, mapukaw ninyo ang damdamin ng mga tambay na rin. May mga tumatambay kasi
mainit yung bahay, lalo na ngayon, mainit ang sitwasyon. Oo. Kaya nga, Nagpapahangin lang. yun ang mahirap. Kagaya nga, yung mga, lalo na, yung mga less fortunate talaga, Yeah. na hindi, walang kakayahan bumili ng electric fan, lalo na ng aircon. Siyempre, tatambayan sa labas hanggang palalamigin yung loob ng bahay. Ang Oo. problema, pag nadaanan, eto na. Diba? Kawawa. Kawawa talaga, sa totoo lang. So nung nakulong ka, marami ka nakausap po na mga Marami. na gano'n? Oo, maraming kaso na Saan ganun. kulungan yun? Pasig. Sa Pasig. Kaya nga, Grabe. kung titignan mo, no, alam mo kaagad kung paano eh. Kasi ano oras ka nahuli, tapos ano oras yung kaso sa'yo, ganun, meron kaagad discrepancy. Diba? Ina-adjust yung mga, yung DTPO, yung date, time, place of occurrence. Napaka-importante kasi niyan ng, kasi ang ginagawa doon sa, karamihan ng manahuli, kinakalawit muna bago pagka nakakalawit na, tsaka yung palalabasin, nagkaroon ng bypass operation, nagkaroon ng gagawa ng fabricated crime. Oo, gagawa na ng senaryo. So, Grabe. yun yung isa doon sa nakikita ko, na sabi ko, hindi dapat ganito eh. Magkaroon dapat ng, ng kaayusan. Talagang, maitama. Hindi yung, Kaya nga, alam mo, marunong ang Diyos eh, no? May mga plano talaga ang Diyos, para sa mga tao na patuloy na nananalangin at nagtitiwala sa Kanya. Naglalagay ang Diyos ng mga tao na ito yung tutugon doon sa mga panalangin ng mga taong walang kakayahan para ipagtanggol yung mga sarili nila. Yun eh. Kaya nga, ako naniniwala, bakit nagkaroon ng Maharlika? Diba? Bakit nagkaroon ng kanyang tao na Kasi nga may plano ang Diyos eh. Dahil nga, wala na eh. Kumbaga sa polluted na yung mga ibang inaasahan ng wala na nga media, sir eh. Wala na media. Tapos ang nagigipit, gobyerno pa. Bakit ang tao nag-resort sa'yo? Bakit sila nandyan? Bakit nakahook up ang mga tao sa'yo? Yun yung isa doon sa... Ibig sabihin, the government is not working for the people. The government is working for the addictus or the pulboronic. Sir, let's say for example, ako bilang isang mahirap na nakatambay lang, na ako'y nagpapahangin lang. Kunyari ganyan yung sitwasyon. Dinampot ako ng PIDEA o ikaw, anong ginagawa mo o pagbintahan ka? Ano pa dapat ang gawin ko? Kung ako ay, wala akong kontak kay kani-kanino, ano dapat ang karapatan ng isang mamamayang nakaupo lang dyan na biglang kakalawitin o hilain itong mga PIDEA agents sa tiwali? Ano dapat ba? Una-una sa ganyan, ang kinakailangan na ma-counter dyan yung oras ng na nakalagay doon sa dokumento kung paano ka hinuli. At yun, kinakailangan testigo nung doon sa lugar na yun yung kinakailangan mapatotohanan. Or doon sa isang komunidad, dapat sila magkaroon ng CCTV, Yun yung dapat na Kasi ang CCTV hindi nagsisinungaling yun eh. Hindi nagsisinungaling kasi lalo na sa mga barangay, para mapangalagaan ang inyong komunidad, dapat maglagay kayo ng kasi yan yung deterrent kasi yan eh. Deterrent eh. O doon sa magkakapit-bahay mag-ambag-ambagan. Mag-ambag-ambagan sila para kung di man makapag-provide ang barangay doon lang sa komunidad, magkakapit-bahay. Siguro naman 10 magkakapit-bahay. Magkaroon sila ng ambagan. Yan, malaking tulong yan sa kanila. Alam mo, sir, dapat yan ang ginagawa ng mga kongresista at mga senador na gumawa ng mga batas, di ba, na kung paano protektahan itong mga ganitong klaseng mga kababayan natin na walang kaalaman sa batas, walang tagapagtanggol. Well, meron naman tayong public attorney's office, pero mukhang naiimpluwensyahan din ng gobyerno, ibig na gawin nila ang tama para bigyan ng libreng abogado itong mga mga biktima ng ng gobyerno. So talagang lose-lose, talagang sobrang talo ang ang mga Pilipino sa ganitong usap. Doon pa lang tayo sa tambay pa lang na nagpahangin ka lang Wala kang ginagawa, yung bigla ka nalang damputin, di ba? Oo. Alam mo, yan yung kagaya niyan. Yung mga depressed areas, Kagaya yan, sige, electric fan ka, walang pabili, camera pa, di ba? Kung ito yung
ito yung dapat tutukan ng mga ano no, ng mga politiko no, na merong mga nangungumisyon sa mga construction, yung mga Yeah. project ano. Kaya ang yayaman na, 'di ba? Ang yayaman na pero nangungumisyon pa doon sa mga government projects, 'di ba? So talagang Ayaw kala nilang mo yung mga ano eh no. Kaya nga sabi ko kung di pa tayo magkakaisa, hindi pa tayo magtutulungan, nasa atin na eh. Nasa atin ang kapangyarihan pero hindi lang natin alam kung papaano gamitin ang kapangyarihan. Hayaan ninyo, kapag tayo nagkasama-sama sa maiso, lahat yan ipaglilingkod ko sa inyo kung paano natin palalakasin, bibihisan ng kaalaman ang taong bayan. Kasi nasa atin ang kapangyarihan, hindi lang natin alam gamitin. Well, I think alam na ng taong bayan ngayon kasi actually si Attorney Vic, I believe, on the way na sa New York at ang mga tao doon nag-aantay sa kanya, yung mga humahakbang na mga maiisog. This is gonna be global approach, Agent Morales. Ang daming nagme-message sa akin na nagli-lead na sa kanilang mga lugar kung nasaan man sila. At hindi lang po ito pang OFW. Kung mga barangay, bawat barangay, mag-message lang kayo sa amin. Sa akin, ayan, Tama. ilalabas natin dito, ayan po yung aking email, maharlikanetwork@protonmail.com. Yan, wag i-screenshot nyo na yan. Pag may mga video kayo o may mga tanong kayo, paano pa mag-form nitong maisog rally na ito, makikipag, ano tayo, connect tayo sa mga maiisog organizers. And also sa mga OFW, we have panawagan, June 15 is no remittance day. A sign na protest natin sa gobyernong bangag. At syempre, attorney, agent, puro kasi attorney, mga nakakausap natin dito. Well, ikaw naman, munti ka na maging attorney, kaya lang sinira ng PDEA yung buhay mo, kaya hindi natuloy, tama? Oh. So anyway, oo, sa hindi nakakaalam, mamaya pag-usapan natin, may time pa po ba kayo o mang-interview na Okay kayo? lang po, okay May lang time po. na. Pero gusto ko munang pasalamatan yung mga taong gustong mag-message sa'yo o magbigay ng tulong, Expedia Agent Jojo Morales at protonmail.com. Ayan po ang kanyang email. And syempre, gusto natin pasalamatan ng mga palangga ngayon, si Flor Deb, pangkapi daw, ni J.M. Morales, si Evelyn Aguilar, si Elaine Barbas, pang snacks, Sir Morales, God bless you. May pang snacks. Melon TV, wag magpadala sa June 8 from Japan, sabi ni Melon TV. June 15 na tayo palangga kasi ang advice ni Atty. Valera, June 15 daw. So, well, let's go June 15, not June 8. Si Aki, God bless sa iyo, Sir Morales. Thank you. Arcelia Zinea, si Hershey from Hong Kong, at si VM Love. Thank you very much. So, pag-usapan natin muna, no, sir, yung pagiging, nakwento po kasi sa akin, off-cam, ni Agent Morales kanina, yung tungkol dito sa pag-aabogasya niya sana. So, di ba nag-aral kayo ng law? Opo, alam Ikwento niyo nyo nga na, mo, ikwento nyo, sir, yung matanda na ako na, kaya lang, nung nasa law school na ako, bigla naman akong nakulong. Hindi, sir, kwento mo muna, sir, yung di ba, tama ba yun, yung pagkaalala ko na doon ka dapat mag-i-enroll, kaya lang nandoon si... Oo. Merong nag-ano Kwento mo sa nga akin yun. na sa MLQ yun, no? Yun nga, no? Ngayon, professor yung kaibigan ko na lawyer doon. Okay. At isang government official. Ngayon, sabi niya, doon ko na lang at mura naman ng tuition doon. Ganyan. Sa MLQU. At yun, doon nga sa professor. Mm-hmm. So, nung eto na, nakita ko, sabi ko, presidente pala itong si Topa Kits. Si Ochoa, yung nagtigil ng pag-grade. Kaya sabi ko, ayoko na dito. So, kaya yun, napunta ako na ibang na school, ibang law school. So, nakailang years po kayo sa bago pa lang. Kaso lang sinira yung buhay mo. Oo, nasira yung momentum ko at talaga kasi sa law school kasi talagang buong oras yung buong araw kasi paggabi ka kasi dire-diretso nabasa, more on reading ka more on reading. Tapos makakatulog ka alas 4 ng madaling araw, alas 5. Tapos yun na,
may trabaho ka ng umaga, pagdating ng hapon, tira ka na naman ng law school na naman. Ganun Grabe. naman eh. Kaya hindi po pwede kasi doon pa lang sa mga ang Mahirap dami yung talaga. babasahin. Tapos yung mga Actually, case ako nag-attempt findings. ako dito eh, kaso hindi kaya ng schedule ko. Hindi pa naman ako naka-enroll. Mm. Nag-inquire pa lang ako, nakausap ko na yung dean, da. That was 4 or 5 years ago. Kaso hindi talaga kaya ng powers ko dahil unang-una, syempre, kung pag, ano ka na, tatrabaho ka, may pamilya ka. Kaya dun sa mga bata, habang may nagpapaaral sa inyo, Oo, gawin nyo na samantalahin ngayon. nila. Kasi iba Samantalahin nila. na kapag may anak ka na, may pamilya ka na, Tama, tama, iba na oo. yung mind setting mo At eh. saka yung time mo, Yung time mo iba na. talagang Mag-aral kayo palangga. oo. Mm. Kaya nga hangga't may nagpapaaral at hangga't may pagkakataon kayo, go lang. Yeah. Kasi lalo na kahit Go kid, thank you. pero importante yung sabi nga wala namang monopoly ng ng Ang knowledge. edukasyon, yeah. Oo. Hangga't basta yung yung nag-security sa akin nung hearing ko sa Pampanga. Aha. Gusto raw nilang mag-aral. Gusto nilang mag-ETIAP. Sabi ko, sige, go. Kasi ako, nag-ETIAP ako eh. Ano Isang ibig sabihin nun? Expanded Tertiary Education Accreditation Program, Equivalency Accreditation Program. Ito yung Ilang months po memorandum. yon? Bali, 1 taon ko lang kinuha yung 4 years course yung 4 criminology. years yon? Oh, wow. Oo. 4 years yun, pero 1 taon ko lang kinuha. Bakit ganon? Oo, kasi yung mga nakakapag-avail ng ETIAP, ito yung meron kang 5 years na ron sa field mo. Halimbawa, Meron ka ng kursong. halimbawa, barangay health worker ka, Oo. Tapos nag-ETIAP ka, kinuha mo nursing, Mhm. Pwede mo kunin yan ng 1 year lang. Tapos magbo-board ka na. Ako, nung maka-graduate ako, may board yung kinuha kong course, Mhm. So, ayun. Yun yung, kaya Gusto daw niya naging mag-aral ni pumapasok si ako. ano. Oo. Bata pa naman yun eh, Kaya Mm. advice natin dito sa mga bata, yung mga bata-bata sa atin, kung may nagpapaaral sa inyo na hindi kayo gumagastos, pinapaaral kayo ng mga magulang nyo, tito, tita nyo, lolo't lola, mag-aral kayo palangga. Kasi kapag umabot na kayo sa age na nagkaanak na kayo, ang dami nyo ng priority sa buhay, may trabaho kayo, ang hirap na. Alam nyo, kung Mm. matutuloy si si Attorney Vic o si Attorney Glenn Chong sa Senate, yan ang ko sana sa kanila, ipapakiusap ko na itong mga kababayan natin na gusto mag-aral o mag-avail ng ETIAP na kasi ang kailangan lang naman sa kanila is tuition eh. Ito yung mga tao na talagang seryoso na gusto makatapos para at least magkaroon ng career advancement ba. Yeah. Kasi biruin mo, sayang ito. Biro mo, relevant experience, meron sila. Yun lang, relevant education. Relevant training, meron na sila. So, relevant education, i-compare mo ito doon sa mga batang hindi pa seryoso sa buhay. Itong mga kababayan natin na ito, lalo na yung mga head of the family, nabigyan ng pagkakataon ito. Naku, sabi ko ganoon, ito yung mga pag nilagay mo diyan talagang gagawa ng mabuti diyan. Ang problema kasi sa gobyernong ito, sir, magsimula sa presidente hanggang sa barangay level, lahat kawatan eh. Lalo sa Kongreso at Senado. Okay. Siguro mas maganda move on tayo kasi unang-una yung mga na yan hindi na magtatagal yan. Dahil nakikita na natin, abot kamay na natin yung pagbabago ng ating pamahalaan. Gising na taong bayan eh. Eto bukas makalawa, iba na presidente. Ibang pamahalaan na. Eto pamahalaan na ng taong bayan. Sana talaga magkaroon ng ganyang proyekto, no? Kasi like ako, working student din po ako eh. Talagang ako nagpaaral sa sarili ko. Sabi ko nga, iba-ibang level tayo lahat eh, na iba-iba yung ating strong points. Hindi lahat strong like you and me. So talagang dapat may government, may mga programang na, may batas na nagbibigay talaga ng opportunity sa mga katulad ng binabanggit ninyo, sir, no? Oo. Katulad ngayon, may mga congressman tayo, anak lang ni ganito, di ba? Yes. May mga senador tayo na eto lang. Ngayong panahon na matalino na ang tao kasi alam niyo kung bakit? Yung nararating ng Maharlika Network nitong Boljakan na to, ito yung mga tao talaga. Hindi na ito na yung may taong mga may pakialam na, matatalino na. Kaya nga yung susunod na henerasyon natin, ito na, makakapaglagay na tayo ng quality leaders.
talagang kumbaga sa ano, hindi lang sa resulta ng sikat ito dahil sa ganito o anak ni ganito o nanggoyo ng tao na inexploit sila sa Mhm, problema mhm. nila, 'di ba? Makakapaglagay na tayo ng mga tunay na leaders kasi nakikita naman natin kung anong mga pinaggagawa eh. 'Di ba? Yeah, I'm Nakikita looking natin. forward. Sana po talaga very soon na talagang totoong babangon yung buhay ng mga Pilipino. So napakaganda, agent, yung alam mo ganun mga senior niyo po ano talagang sabi ko nga ang dami sa aspect ng OFW, sa education, sa pagiging police, sa pagiging yung paano ipagtanggol ng mga ordinary citizen, ng mga kinakalawit, ng mga tiwaling police o mga PIDEA agent. So ang dami mong ma-share na mga ng knowledge experience sa ating mga kababayan. I am really looking forward for you to speak up, even not in the Philippines, kahit sa ibang bansa, ano, para malay mo, magsama po tayo sa isang pagtitipon. Opo, I'm so kasi excited. ang Yeah. ang purpose lang kasi natin dito lalo na sa Maisog, nakikita ko naman talaga, eh, 'no, na ang purpose talaga ng Maisog is ma-educate yung tao, mabihisa ng ano 'no, ng tamang kaalaman. Kaya nga ako sasali ako para at least, eh, maging parte ako dun sa magbibihis sa taong bayan. Hindi Sure. naman natin purpose dito yung manira ng kung sino man, eh. Ang inaano lang natin, ini-educate natin sila at ini-inform natin sila sa tunay na issue. Doon sa tunay That's na true. nangyayari dito sa ating bansa. Yun eh, doon Yeah. tayo eh. Wow. So, yeah, I know may interview ka pa mamaya. Panghuling salita na lang at from time to time mag-update ako sa iyo o baka mamaya mag-surprise visit ka na naman sa PIDEA. Mga kababayan, pakita ko na yung picture doon, no? Ayan, na-surprise visit si Agent Morales, nakakaloka. Ayan, nagpa-picture pa diyan. But anyway, thank you for your braveness, JM, Agent Morales. Thank you so much. And mag-ingat po kayo, please. Ayaw naming masaktan kayo, magurgur kayo ng mga bangag-bangag. So, andito lang po ako at ang mga kaibigan natin to provide you security sa iyong mga hearing. So, magkasama po tayo hanggang sa huli. Kayo na po ang panghuli sa ating mga kababayan. Mga kababayan, magsama-sama po tayo na palakasin natin ang isa't isa. Huwag po tayong matatakot dito sa ano no, doon sa ating pamahalaan na walang ginawa kundi tayo ay isahan, gulangan, apihin at sikilin ang ating mga karapatan. Magising na po tayo at magtulong-tulong po tayo. At darating ang ano no, ang oras na itong mga ano no, sumisikil sa ating mga karapatan ay sama-sama nating pabababain sa pwesto. Sama-sama Maraming sama-sama nating lilipulin muli. ayun, sama-sama nating lilipulin lahat Yes. ng mga ulupong O nga, dito sa ating ulupong. bayan. Yes. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, ex-PIDEA Agent Morales. Thank you. Mag-ingat po kayo sa muli. God bless po. Thank God you. bless po. Okay, bye-bye. Alright, sa mga kababayan, grabe talaga namang ang dami na naman nating natutunan kay Agent Morales. Si Alice, nagpahabol pa. Si Joe Kid, thank you so much. Si Bien Love, thank you. Sa muli, nakatatlong vlog tayo today. Umabsent man ako kagabi, andito pa rin ako. So thank you, mga kababayan. See you tomorrow. Bye-bye.